Hi, good morning po. I want to ask, ano pa legit na utangan sa online? SEC registered bukod sa tala at one hand. Thank you. So, tamang-tama nga yung video na to para sa'yo dahil isi-share ko nga yung top 6 ko na best loan application bukod sa tala and one hand. Plus, meron tong 7% and below na interest monthly at perfecto dahil pwede tong pang matagalan, 1 month up to 24 months at pwedeng 1,000 ang utangin up to 100,000 pesos. Kaya ito, super legit to. Walang pananakot. Kaya kung ikaw naghahanap ka din ng mauutangan online, kagaya nung nag-PM sa akin, yes, panoorin mo yung video na to hanggang dulo dahil dito, talagang ito yung makakatulong sa'yo sa oras ng pangangailangan mo. So, hindi man sa ngayon, in the future, pag naaprubahan ka sa mga to, ayan, napakaswerte mo. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe and pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. And i-PM mo na din, ayan, i-subscribe nyo na, i-follow nyo na din ako sa TikTok account ko and sa Facebook page ko. So, ito nga, instant cash loan. So, ito na nga, ang unang-una ko dito ay ang S-Loan. So, itong S-Loan, makikita to sa may Shopee application. So, kung matagal ka ng user ng Shopee, matagal ka na dyang nag-o-order, baka naman meron ka na ditong offer sa may S-Loan. At baka naman hindi mo ina-update yung application mo sa Shopee kasi dapat ina-update natin yan para nga ma-refresh yung application natin at makita mo dyan kung ano yung bagong feature na pwede na din sa'yo. So, baka qualify ka na dyan, i-update mo na. And ito nga makikita sa may loob ng Shopee application. And yung unang may i-offer sa'yo, kagaya nung na-experience ko, una akong na-offeran sa may SPay Later. And kailangan, makita mo na nila doon na good payer ka, hindi ka lumalagpas sa may due date mo, ayan, ma-offeran ka agad ng S-Loan. So, ako, gano'n lang din ginawa ko. Naging good payer ako dito sa may SPay Later. And dito, nagkaroon na ako agad ng S-Loan. So, ayun, ina-update ko lang din lagi. So, ito nga sa may S-Loan ay may kaltas to na 1% admin fee, kaya hindi mo siya buong matatanggap. At yung interest rate din na to is base sa may loan na kukuhanin mo sa kanila. So, ako nga po is may 4.95% na monthly interest. At gamit na gamit to sa akin dahil ako, as of now, may 60,000 pesos na nga ako na credit limit dito sa S-Loan. At marami na din nga akong nagawang video about dito sa S-Loan kung bakit wala ka pang S-Loan, kung paano ka mabilis magkaroon ng S-Loan. So, nandyan yan lahat sa my YouTube channel ko. And para sa step-by-step nga kung paano mag-register or paano i-activate ang S-Loan, andyan din sa my YouTube channel ko. So, lalagay ko na lang din pala dyan sa my description box sa baba para hindi na din kayo mahirapang maghanap. So, eto, pwede ka dyang mamili. Monthly nga ng up to 12 months. And next na nga ay ang C-Bank. Na ngayon nag-update na sila at naging Maribank na. Which is ito super duper legit din. And para din siyang GCash na pwede ka nga ding mag-top up, mag-transfer, mag-pay bills. And dito, free ang transaction mo pagka nagpasa ka ng pera sa ibang bank. So, napakahusay din na to dahil pwede ka nga din ditong mag-save and magkakaroon nga din yan ng interest. Ayan, tutubo ng tutubo yung pera mo dito pagka dito ka nag-ipon. So, kagaya nito, enjoy daily interest earnings up to 3.5% per annum, o diba? So, pwede nyo nga din yang i-download sa may Google Play Store and sa may App Store. So, ito currently may 4.9 na ratings. So, dito pwede ka ding ma-offeran na, kagaya ng nakalagay dito, Maribank Credit. So, offers up to 100,000 pesos. And with competitive interest rate na 2.95% per month. O, diba, napakabongga? So, zero processing fees and with flexible repayment nga, ranging from 3 months up to 12 months. So, eto, napaka-legit na to. Kaya, kung ikaw ay ma-offeran, ay nako, wag na wag mo tong pababayaan. At kagaya na sabi ko kanina, merong mababawas dito na documentary stamp tax, pero super liit lang naman. So, hindi mo siya buong matatanggap, pero sobrang liit lang din naman ng documentary stamp tax na yan. Kagaya nung sa may Maya Easy Credit, meron din diyang makakaltas sa Maya Easy Credit na documentary stamp tax. At ang pangatlo na nga natin ay ang Bilis or Bilis na kung tawagin ng iba dahil naiis nga yung bill. Ayun, so Bilis na meron 3.49% nga
up to 4.10% na monthly interest. So, dito naman buo nating matatanggap at pwede nga nating bayaran. Pwede ka mamili dyan ng 2 months up to 12 months. At meron ka nga din dito ang choice kung once a month mo siya babayaran or twice a month. And dito, up to 50,000 pesos naman yung maximum na pwede mo ditong i-loan. Kaya kung ikaw, maaprubahan ka din dito, ay naku, wag na wag mo din tong pababayaan. Dahil napaka-nice din na tong bilis na to. Siyempre, pagka una ka pa lang na first-time borrower, pwede ka ditong pautangin ng 500, 1,000 to 5,000 pesos. Basta maliitan pa lang pagka ikaw ay first time. So, basta ma-build mo na yung trust nila na good payer ka, possible yan na taasan nila ng taasan agad yung credit limit mo. Pero dito, naghahanap ng payslip. At ang tanong, paano kung wala kang payslip? So, meron pa ditong ibang option para mapakita mo nga sa kanila na ikaw ay may natatanggap nga. So, pwede dito yung freelance. Ayan, kung ikaw ay freelancer, pwede dito yung remittance. Kung meron kang natatanggap na monthly remittance sa may kamag-anak mo, so pwedeng-pwede yan. At ang next naman natin ay ang G-Loan. So, dito naman sa may G-Loan, pwede ka nga nilang pautangin ng up to 125,000 pesos. And up to now is meron nga din ako ditong loan. Yun nga lang is medyo mabagal yung pagtaas ng credit limit dito dahil dati nga, na-offeran na ako ng 7,000, nag-advance payment ako, naging 5,000 pesos na lang. So, kainaman lang sa may nag-a-advance, meron ka matatanggap na cashback. So, ako nasa 3 times niyata ako nakatanggap ng 1,600 plus dahil nakapag-advance nga ako sa kanila ng pagbabayad. So, dito naman is payable to ng up to 24 months, kaya magaan talaga tong bayaran. And meron nga ditong ranging na 1.89% to 5% na interest rate. So, ayan, kung ako sa inyo, kung wala pa kayong G-Loan, punta kayo sa may GCash, i-update nyo yan. Lagi nyo ding i-update and pataasan nyo ng pataasan yung credit score nyo sa pamamagitan nga ng paggamit ng mga features dyan sa may GCash application. So, mag-bills payment kayo dyan, mag-top up kayo, mag-G-Save kayo, mag-G-Forest kayo. Nakakatuwa yung G-Forest na yan dahil every time na may gagawin ka dyan sa mga features nila, meron ka dyang matatanggap nga na, ayan, parang reward. So, sa pagtatanim ng puno. So, ang next na nga ay ang Revi Credit. So, dito is meron nga lang nag-email sa akin. Ako daw po ay pre-selected for Revi Credit and with no annual fee. So, ayan, may nag-email sa akin. Kaya kayo, check nyo din yung email nyo kung gumagamit nga kayo ng G-Credit sa GCash. Kung meron kayo dyang good credit standing, possible na ma-offeran din kayo na to and check nyo yung email nyo. So, dito, meron nga sa akin in-offer na 10,000 pesos with 3% monthly interest. So, dito naman, pwede nyo tong i-download yung CIMB Bank, tapos meron doon Revi Credit. Ayan, madadownload mo yan sa may iOS and sa may Google Play Store. So, pwede ka nga dito makapag-loan ng up to 250,000 pesos. Pero kahit naman wala ka pang natatanggap is mag-try ka lang din, i-download mo yung application nila. At kung ma-meet mo naman yung requirements nila is, ayan, possible ka nga din na maaprubahan. So, yun, yung G-Credit kasi is under ng CIMB Bank. Kaya kung ako sa inyo, kung gusto nyo ma-offeran dapat, ay good payer din kayo sa G-Credit. So, mauutangan din yung G-Credit na yan. Pagka meron kang gustong bilhin na gadgets, meron ka dyang credit limit, pasok yon, pwede mong gamitin yung credit limit mo para, ayan, makakuha nga ng monthly installment na gadgets nga na kung ano man yung gusto mong gadget na pasok sa G-Credit mo. So, pagka naman nag-download kayo ng CIMB Bank, ay pwede nyo nga dyang i-link ang inyong G-Save. Ayan, yung G-Credit, yung Laz Save, Lazada Pay Later, S-Pay Later, na account nga dyan sa may, ayan, CIMB Bank PH. So, mainam din tong CIMB na to, dahil pwede ka nga din ditong makapagbayad ng bills payment, na para nga din siyang GCash, para din siyang Maribank, para din siyang Maya Easy Credit. So, ganon. So, ito nga palang credit dito is revolving credit. Basta mabayaran mo is, ayan, madadagdagan pa din yung iyong credit limit. So, ayan, paikot-ikot lang yan. And pagka meron ka ditong credit limit and hindi mo naman ginagamit, ayan, wala namang problema, hindi mo naman babayaran yung credit limit na yan. Basta ginamit mo, winidraw mo, nun pa lang. Ayan, so basta masettle mo yung balance mo, pwede mo ulit utangin ng utangin yan, basta meron kang credit limit sa kanila. At ang last na nga natin dito ay ang Lazada Fast Cash. And ito naman is may 6.5 na interest rate monthly. So, isinama ko na din to dahil para sa akin, okay pa din naman itong si Lazada Fast Cash. Yun nga lang, kung ikaw ay first-time borrower, ikaw ay ma-offeran nga dito ng mababa pa lang. So, ayan, pwede ka nila pautangin ng 500
to 2,500. Kaso lang, pagka meron ka ditong loan sa may TikTok Pay Later, dahil ito nga is under din ng One Hand, ng Aku-Laku, pagka nakita nila na meron kang outstanding balance sa may TikTok Pay Later, ay possible na ma-frozen nga ang account mo or credit limit mo sa may Lazada Fast Cash. So, ayan, based on my experience, ganun nga yung nangyari. Pero nung nabayaran ko na, yung sa may TikTok Pay Later ko ay hindi ka pa din nila papautangin. So, ayun, magparaan ka muna ng mga 1 month, tapos magiging okay na din yung iyong Lazada Fast Cash na account. So, ito okay din dahil monthly installments at magaan din siya sa bulsang bayaran. So, dito nakailang loan na din ako sa may Lazada Fast Cash. Yun nga lang, pagka talaga first time borrower ka, matagal tataas yung credit limit mo. Dahil ako up to now nga is 2,500 pa din yung pwede kong ma-loan sa kanila, pero at least, ayan, magaan to sa bulsang bayaran. Pagka naman, malapit na yung due date mo dito is magre-remind sila, meron sa yung tatawag, and kung ako sa iyo, sagutin mo agad para malaman nga nila at hindi na sila magpaulit-ulit ng tawag. So, kung na-try mo na din yung Lazada Fast Cash, ayan, kung hindi pa pala, ay nako, i-update mo muna ulit yung Lazada mo, Lazada application mo kagaya ng Shopee. Pag hindi nyo ina-update yan, possible na hindi lumabas yung feature na yan. Kaya dapat lagi nyong ina-update para ma-refresh yung inyong application. So, ayun, kung paano i-activate, ay meron din akong ginawang step-by-step tutorial dito sa my YouTube channel ko and lalagay ko na lang din yan sa my description box sa baba. So, ayun lang. Thank you for watching. Kung meron pa ako ditong hindi nabanggit na legit na loan application, aside from Tala and One Hand, is comment down below. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!